ayun guys. RP nga pala from Lauren, 32. Ayan, so MU New Dawn. Ayan, i-review natin guys itong laro ko kanina sa cross-server 3v3 bilang first time ko maglaro ng 3v3 dito. Ayan, kung makikita nyo na kagad yung mga kamatch nyo. Etong 3v3 nila guys, napakaganda, napaka-smooth. Okay, sobrang smooth. Wala naman ako masabi. Pero marami silang kailangang ayusin dito sa sa game nila, sa totoo lang. Kasi may mga hindi ako gusto. And yung iba rin, sinasabi lang rin sa akin ng ibang players, ibang whalers, mga ganyan, para i-content ko siya. And kung ano ba yung mga kailangan nilang gawin. Okay? Or i-update or i-upgrade. Dito, mapapansin nyo guys, pag pumapatay, para siyang sa ML, meron siyang first blood, mga ganyan. Okay na, may ganun pala, first blood, ayan. First blood kasama dito. Kasama ko si, dito, Boss Mogo dito. Ayan, double kill, mga ganyan. Ayan. So, ganoon siya kaganda. And yung HP dito guys, kapag kumuha kayo ng HP, hindi siya full HP. May certain percentage lang ang babalik sa inyo. Yun yung isa pang nagustuhan ko dito. Okay, so, ganoon siya. Ayan, tignan ninyo. And then yung dragon dito guys, yung dragon, ang daling makuha. Basta madaanan mo siya, basta madaanan mo siya, makukuha mo na siya kaagad. And hindi siya mahirap patayin, sa totoo lang. Ang dali siyang patayin. Yung dragon dito. Okay? So, buhay ka na ba? Wala pa. 5 seconds. 3. Ayan. Binoise over ko lang to guys, kaya pasensya na. Gusto ko lang i-review talaga. Nakuha natin yung RD, no? Tara. Tara. Ayan, meron rin yung building damage, yung mga yan. Same lang rin, even yung graphics lang talaga pinaganda. Bawasan lang. Patay isa. Patay na to. Patay na. Ayun, patay na. Elat. Ano pa yung dragon? Wala na. Patay na. Madali mamatay dragon. To. So, ayun guys. Ano ba yung hindi ko nagustuhan dito? Okay? Yung una is yung unang hindi ko nagustuhan dito is wala kang option kung sino yung papatayin mo. Okay? Kung mapapansin nyo later guys or dyan sa videos, pindot ako na pindot dun sa player para mag-change target ako. Walang lumalabas na mukha ng player or what. Hindi ko alam kung sinong tatargetin ko. Ang nangyayari is parang nagiging pindot gaming siya. Dahil ganon. Attack ka lang ng attack, hindi mo alam sinong aatakin mo, which is negative para sa akin. Kasi tayo kailangan kailangan alam mo kung sinong tatargetin mo. Pangalawa, yung sa elf. Sobrang OP ng elf. Mapapansin nyo, ayan sakit. Mapapansin nyo ang elf, sobrang sakit ng elf, guys. Ay, as in, kahit yung summon lang nila, kayang-kaya kayong patayin. Okay? Ako guys, a whaler tayo dito. Medyo may spend rin tayo dito. Pero, tinan nyo dito. Mapapansin nyo, napakasakit ng elf, as in legit. Ayan pinapatay lang ako nung summon nila. Napakasakit, as in, ang tindi. Sobrang tindi. Napakasakit ng elf. So, para sa akin, guys, dapat ipantay-pantay nila yan. Kasi, kung, ano bang gusto mong laruin talaga? Magsa-summoner ka, mag-DK ka, mag-wiz ka, or ano pang mga class na lalabas. Tapos, parang hindi pantay yung lakas nila lahat na Alam niyo yun, anong gagawin natin? Mag-elf lang tayong lahat. So, tingin ko hindi kayo mag-e-enjoy. At even ako, kung magpapalit ako ng elf, hindi ako mag-e-enjoy kung mag-e-elf ako. Dahil ako talaga, DK player talaga ako. DK or BK talaga ang character ko. Pero, sinasabi rin ng ibang whaler sa akin, guys. Nag-uusap kami from time to time. Ibang whalers, ibang players, yung mga yan, nagchat-chat sa Facebook page natin. Sabi nila, napakawalang kwenta ng ibang class dito. Sabi, walang kwenta ang DK, walang kwenta ang Summoner, walang kwenta ang Wiz, mga yan, MG, yung mga yan, okay? Napakawalang kwenta, talagang elf lang talagang malakas dito. Kaya parang tinatamad sila na maglaro. Kasi
kung maglalaro ka at yan lang ang malakas dito, hindi mo naman ma-enjoy, wala rin mangyayari. Hindi ka rin tatagal na maglaro, 'di ba? Even ako, kahit ako, actually after netong 3v3 na to, after kong naglaro tong 3v3, sa totoo lang, honestly speaking, alam niyo ako guys, diretsuhan tayo magsalita. Honestly speaking, tinamad talaga ako. Kasi tinamad na talaga ako na maglaro. Okay, so yun yung sa experience ko dito sa 3v3. Sobrang OP ng Elf. At kung tingin ko, kung hindi nila gagawa ng paraan yan, ngayon pa lang marami na mag-quit at marami nang hindi tutuloy maglaro. Ngayon pa lang sinasabi ko na. So, ayan, tingnan natin kung magagawa nila ng paraan or what. That's based on my ano lang, sa nakikita ko at saka sa community. Yung sinasabi nila sa akin na ano, sinasabi nilang mga ano tawag dito, concern nila. So, ayun guys, napansin ngayon kanina yung sa Red Dragon, di ba, saglit ko lang kinuha, napakadali lang kunin. Hindi katulad sa kabila, napakahirap kunin. Okay, so, yun yung pangalawa. So, ulitin ko lang, first is yung sa targeting option, pangalawa yung sa Elf. Yung sa Elf. Pangatlo, eto guys, eto third na napansin ko dito, yung sa level gap between lower server tsaka sa higher server. Okay? Dito guys, nasa server 32 tayo. Okay? Server 32. Ilang araw lang yung pagitan niya between server 1 tsaka hanggang 30, mga ganyan. Pero yung level gap, sobrang layo. Sobrang layo ng level gap. Okay? Kaya ako nag-summoner dito para humabol ako sa level. Pero sa tingin ko kahit mag-summoner ako or kahit ano pang habol ko sa level, mag-pump ako ng VIP ko, kahit anong mangyari, hindi ako makakahabol sa mga nasa lower server. Which is parang gano'n rin nangyayari sa Monarch. Okay? Yun rin yung nangyayari sa kabila. Na wala kang chance na makahabol dahil, syempre, kung dire-diretso silang maglalaro, yung mga nasa lower server, tapos ganun ka rin, hindi ka talaga habol kahit anong gawin mo. Unless ipump mo talaga ng ipump yung VIP mo. Pero tingin ko hindi din. Kasi kahit mag-pump ka ng VIP mo, hindi mo kakayanin yung ibang mga maps doon. Okay? Unless talagang, hindi, kahit tingin ko, kahit mag-TU ka ng malaki, hindi mo kakayanin na ano. Pero, andun pa rin, advantage pa rin yun na pa-pump ka ng VIP mo. Pero yung gap, guys, yung 2, 3, 4 na araw na gap na server from sa lower server to higher server, sobrang laki. Sobrang laki. As in, sobrang laki, guys. Ako nga, guys, hirap na hirap akong habulin eh. Kasi nang hirap habulin. Paano pa yung mga F2P? Paano pa yung mga mid-spender, mga ganyan? Talagang tingin ko parang mahihirapan. Okay, so, yun yung pangatlo. Yung sa level gap nung ano. Hindi ko alam anong gagawin nila dyan. Bahala na sila dyan. Pero para sa akin, parang hindi yata makatarungan yung ano, yung nangyayari na yan. Kasi parang ganun din nangyayari sa kabila eh. Which is ang dami nag-quit dahil doon. Okay, talagang hindi ka makakahabol kahit anong gawin mo. Yun yung para sa akin. Paano pa yung mga F2P, mga yan, 'di ba? Talagang hirap talaga sila. Doon sa server namin naman, guys, tinutulungan ko yung mga ano eh. Tinutulungan ko yung mga F2P dito sa mga quest nila, sa bounty nila. Kasi hindi nila makukuha yan kapag ano, hindi nila makukuha yung bounty nila kapag hindi mo sila tinulungan or what, mga ganon. So, that's it. Yun lang naman yung para sa akin sa nakita ko sa ngayon. So, first, yung targeting option. Wala kang choice kung sinong tatargetin mo. Hindi mo makikita kung sino yung tatargetin mo. Pangalawa, yung sa Elf. Actually, nung CBT pa yan, nakita ko na yan, talagang napaka-OP ng Elf. Okay, so, sana magawa ng paraan. Pangatlo is yung sa level gap ng ano, ng players between lower server hanggang higher server. So, yun yung mga nakikita ko sa ngayon, guys, na issue dito sa MU New Dawn, okay? Wala akong sinasabi nitong negative about ano, pero New Dawn or what, eto, based on my experience at saka sa experience ng ibang players at mga whalers, tignan natin kung ano mangyayari. Pero sa ngayon, parang sa akin, nasa 50-50 na ako kaagad eh. 50-50, baka AFK na lang ako lagi. Kasi parang wala rin chance eh. Wala rin chance. Kahit naman dito sa local server namin, guys eh.
yung ilang oras na nalate ako na maglaro. I mean local server sa may cross server namin, 31, 32, 30 yung mga yan. Sila naka ano na sila, reborn 3 na sila. Ako nasa 2 pa lang. Imagine niyo yung gap guys, yung tier ng level ng weapon, ng equipments. Ang hirap humabol. Tapos super spender pa sila. Talagang at the end parang ang hirap talaga. So pwede yan, magagawa ng paraan, daanin sa dami. Ganun ang mangyayari. Pero ayun, yung para sa akin lang is parang naging medyo tagilid sa akin kahit ng konti. Okay, so nasa inyo na kung maglalaro kayo guys. Ngayon pa lang mag-elf na kayo. Kung gusto nga talagang sumabay, mag-elf na kayo. So that's it guys. Kung may mga concern pa kayo, feel free to chat me sa RP Gaming sa Facebook page natin para magawa natin ng content yan. Makita ni New doon para alam niya yung mga ayusin niya, i-upgrade niya, mga ganyan or what. Para sa ano lang rin, para sa better gaming experience natin. So, yun. Ulitin ko lang ulit. Number 1 is yung sa targeting option. Pangalawa is yung sa elf. Okay? Yung sobrang OP ng elf. Pangatlo is yung level gap sa lower server going higher server. May pang-apat pa tayo, which is yung chat. Cross-server chat or kahit anong chat yan, world chat, guild chat, mga ganyan, bug siya. Okay? For example, nag-chat kayo sa guild nyo. For example, galing kayo sa cross-server, nag-chat kayo sa cross-server, tapos mag-chat kayo sa guild chat nyo, dediretso siya ng cross-server chat, mga ganun. Alam nyo yun? Basta, may bug tayo dun sa may chat natin. Okay? So, yun yung pang-apat. Okay? And then yung pang-lima is walang sound effect yung mga skill ng characters. Okay? Walang tunog, walang sound effect yung skills ng mga characters natin. So, yun lang naman yung 5 concern natin sa ngayon, guys, sa ngayon lang, okay? Yun pa lang yung mga nabanggit na mga subscriber natin o yung mga followers and yung community ng MU New Dawn. So, yun lang, guys. Okay, so that's it, guys. RP nga para from Lauren32. Maraming salamat ulit sa lahat. Sa mga hindi pa naka-like and subscribe dyan, like and subscribe na sa YouTube tsaka sa Facebook natin. Maraming salamat.